Nito, nandito na tayo kailang Kel. Magkaw tayo na kalabati dito kay pakala mo ng ating Jomar Ticardal. Shoutout kay Alpha, kaklase mo to. Ayun o, si Jomar. Nag-aalaga siya ng kalabati. Ngayon ko lang din nalaman. Dahil kay Sir Rudolph. Ayan, shoutout sa iyo, Sir. Hopefully mamaya matuloy yung aming lakad. Kung walang ibang gagawin. So ito, dala na natin yung lalagyan. Tapos, isasalin lang natin yung mga kalapate kasi mamaya tatanong natin kung anong reason kung bakit niya binebenta ng lahatan yung kanyang kalapate. May reason yan kung bakit. Hindi naman niya ibebenta yan kung maaalagaan niya. Di ba? Andito na, nakakulong na yung kanyang mga kalapate rito. Halo-halo na rito. Merong mga Budapest, merong mga parang mga netoy lang na kalapate, ano? So, madadagsain na naman tayo ng mga bata nito sa bahay. Yung mga manghihingi ng kalapate, ito, meron na naman tayong pamumudmod. Sa mga batang gusto at mahilig sa kalapate. So, yan, susuportahan ko kayo sa bagay na yan. Kasi magandang libangan ng kalapate. Hindi lang libangan, yung iba ginagawang business. Yung iba naman talaga pag-passion, natutuwa, natatanggal ang stress katulad ko kapag ka nag-aalaga ng kalapate. So medyo madami to. Ililipat lang namin and then tingnan natin kung ilan yung malalagay natin dito kasi dalawa lang yung kulungan na dala ko. Ito, yung mga cage natin, naubos na kasi yung mga training box natin. So bago tayo magpatuloy mga kalapatids, nais ko lang i-shoutout at batiin etong mga nagpadala through GCash nung ating project law para kay Kyle. Shoutout kay Sir Nilo Austria, nag-send sa atin ng 50. Sir Jano Espilita, kay Sir Jason Platino, 5.50 pala yung kay Sir Jano, kay Sir Jason Platino, nag-send sa atin ng 100. Kay Sir Emanuelito Sabdown, nag-send sa atin ng 80 pesos, shoutout po sa inyo. Kay Sir Albert Espinosa, nag-send ng 534.10 pesos. At kay Sir Wenz Erickson, nag-send sa atin ng 5 pesos. Ayan. So, yung balance natin nung nakaraan is 1,309.76 pesos. So, ngayon, plus natin yung mga nag-send sa atin ngayon is naging 2,084.36 pesos. Ayan, maraming salamat po sa tulong ninyo para dito sa project natin na to. Hopefully, meron pang madagdag yung mga barya-barya nyo dyan na naitatabi or sobra. Baka pwede nyo pong i-share dito sa amin para sa batang gustong-gustong mangarap magkaroon ng kulungan ng kalapate at mag-raise ng kalapate na isang magiging kapwa natin pansir soon. Alright? Ito po yung GCash number ko, GCash account ko. Sana po matulungan ninyo ako sa abot po ng makakaya. Ito, puso ko pong tatanggupin. Maraming pong salamat. So every time mag-update tayo ng balance natin hanggang sa makalikom tayo mga kalapatids. At bukod sa kanyang kalapate, nag-aalaga din siya ng mga aso tulad nga nito. Ano lahi nito? Ito malaki. Siberian Husky at meron siyang isang anak, medyo mayayain nga lang oh. So may anak siya doon, kaya lang sold na lahat. Kasi nga may reason kung bakit niya in-out yung kanyang mga alaga. Kahit alam ko, pakiramdam ko masakit sa kanya yun, ginawa niyang to Pero wala siyang magawa kasi kaysa mapabayaan at hindi matustusan ng ano yung mabuti yung mga alaga niya. Itong ganda, Shih Tzu. So ito, nalipat na namin yung na dito sa kulungan. So bali ano to? Ilang piraso? 24 pieces. Meron pang nasa nandito sa taas, nakawala 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa yun nandito mga kalapatids kasi expect namin kanina mga 30 piraso yung kalapating makukuha natin dito mga kalapatids. Ito ang dami So mamaya check natin pag uwi sa bahay kung ano ng mga kuryalang. Paliliguan natin kasi medyo madumi pa sila. Para sa ganun siyempre pag presentable naman sa mga bata. Kasi kapag minsan, bibigyan mo na nga lang sila, ayaw pa nila tanggapin kasi ang pangit daw. Madumi daw. Di ba? So siyempre papagandahin din natin sila. Ito hindi namin talaga mahuli kasi araw. Siguro babalikan na lang natin to mga kalapatid bukas. Kasi uli na lang ni Uncle. Right? So, nandito sila ngayon sa gitna ng bukirin. Makikita nyo, puro palayan yung paikot.
So napakasarap tumira dito. Kanina nagkikwentuhan kami ng kailong umaga. Nagpunta ako dito kasi chinek ko nga yung ibon. So nakipag-usap na rin ako kaninang umaga. At ito ay naabutan natin dito parang parang tawag yung lalaro ko nung sa bata sa Facebook. Yung parang game, yung farm na nandun yung mga hayop. May bibe, may manok, may aso, may baboy. Dito may baboy dito. Baka di kayo maniwala eh. May baboy, may mga itik. Ayan, nandito sa loob. So, ganito yung pinapangarap ng karamihan. Tumira sa payapan lugar na may mga hayop pantanggal stress. Ito, mga baboy. Ayan alaga ni Jomar. Grabe, di ba? So, dito na rin natin tatanungin si Jomar. Ano ba yung pinakang top reason bakit mo kailangang isakripisyo yung mga alaga mo, yung mga kalapate? Alis na din kasi ako ay. Kailangan ko na mag-abroad. Yun. Para kinabukasan. Para mabuhay. Saan sa abroad? Japan. Japan! Mga JDM, yung mga JDM dyan, ha? So, mag-Japan na pala siya. Graduate kabatch siya nung kapatid ko. So, paalis na. Kaya, di siguro maalagaan ni Papa, no? Kasi busy rin sa trabaho. Hindi niya masika. So, dami ng alaga nila dito. Diyos may marimar na yan. Tapos yung mga aso, marami rin daw yung dati aso mo. Nabenta na rin. Gawa nga ng, ayan, paalis na. Nag-iwan na lang ng mga itutuloy ni tatay na i-breed. So, pero itong mga to, hindi natin bebenta kasi nga, hindi naman sila ganong kahirap alagaan. Saka hindi sila, pwede lang sila dito, hindi naman sila lumilipad katulad ng kalapati na pwede pang mawala in case na mapabayaan mo. So, tingnan nyo, dito sa gilid na side, puro buki rin dito. Napakasarap dito tumira. Probinsyang ang dating. Kasi yan, may mga halaman ka lang. Ayan magtatanim ka lang dito ng mga gulay-gulay. Hindi mo na kailangan bumili sa bayan. Ayan, paikot yan. Bukid. Kaya napakasarap tumira dito mga kalapatid. Swerte sila, Jomar, kasi meron sila dito. Ay yung iba wala ka na mabibilan na ganitong type ng lupa na pwede mong tirikan. Kung meron man, swerte yan na lang kung may makakuha ka sa gitna ng mga bukid na ganito. Kaya tatay, siguro hahaba yung buhay dito ni tatay kasi dito niya matatanggal malayo sa pollution na tatay. Malayo sa mga usok-usok ganyan. Ito ang ano mo lang na usok dito yung pag nagpaparikit tawag doon? Nagpaparingas ka ng mga kahoy sa umaga kaya sa hapon, yun lang maamoy mo. Pero mga dahon-dahon lang yun. Pero yung mga nagagaling sa mga sasakyan, saka mga pabrika, wala kang maamoy na ganun. So talagang magiging healthy ka dito talaga. So basta meron ka lang na ganito, mga pinaglilibangan at meron kang bukid na sinasaka or whatsoever na pinagkukuha na mo rin ng income, goods na yun mga kalapatid.